Okay, goodie guys, no? It's 52 error na naman guys ang gagawin natin ngayon. So, nandito tayo ngayon guys sa JME, no? Dasma tayo ngayon. Boundary ng JME. So, it's 52 error guys. Same problem yung mga ginagawa natin. So, dito tayo ngayon mag-opera dito para i-repair itong H52 error, no? So, basic lang naman to guys, i-repair yung H52 error kapag master mo na. Hindi ka na mahirapan guys, no? Madali na itong gawin. So, pag ikaw ay technician, kayang-kaya mo ito gawin guys, no? So, ayan. Sinimulan na namin siya guys, opera. Ayan. So, lagi guys, dito lagi ang problema niya, nasusunog, no? Dahil doon sa yung walang bunutan, yung washing machine, lagi lang naka-plug sa outlet, no? So, dapat talaga i-unplug nyo ang inyong mga washing machine after nyo siyang gamitin. Kasi yun talaga ang cause ng H52 error, no? So, ilang beses na natin ito na sinasabi na pag once na after gamitin ng washing machine, dapat i-unplug, no? Kasi isa yan sa nagkukos ng sira, no? So, dapat lagi nyong bunutin yan. So, ito guys, oh, inilagay natin siya, binuksan natin, no? Ayan. So, makikita natin dito yung kanyang silikon, nangingitim na siya, no? Sunog na ito guys, no? So, ganun siya, no? Susunog yung mga silikon dito. So, ang nasa ilalim na yan guys, nandyan yung resistor at saka yung regulator, no? Sa ilalim yan, no? Dito sa ating inopen na cover, no? So, ang parts na nandyan yung resistor at saka yung regulator, no? So, yun po ang ating tingnan dito, no? So, hindi na kayo guys maligaw dyan, no? Focus na lang guys sa resistor at saka regulator. Kung alin dyan yung sira, yun po yung palitan nyo, no? So, yun. Yan, no? Nangingitim siya, no? So, yun. So, lahat ng H52 error guys, repairable siya, no? So, lahat ng H52 kasi na-encounter namin, nare-repair siya talaga, no? So, wala pa kaming encounter na H52 error, hindi siya nare-repair, no? So, talagang nare-repair siya. So, nandiyan lang talaga yung problema, no? Sa parts na yan. No, so once na nagawa nyo na yan, huwag nyo nang lagyan ng silicone, no, para hindi na bumalik yung H52 error, no. So may mga sealant na pwedeng ilagay dyan, kaso once na nilagyan nyo yan, babalik yan, no. So yan na nga guys, simulan na namin sukatin yung mga resistor na nandito, no. Titingnan natin kung may mga change value, no. So yung mga change value dyan, papalitan natin, no, yung mga bumaba na. So ang resistor dyan is 204 ang sukat nyan. So yun po ang kailangan natin palitan, no, kapag nagkaroon na siya ng change value. So yun, palitan natin. After natin palitan guys, ayan, hininang na natin, kilobera na natin, no. Ayan, so hindi na natin pinakita yung pagpalit ng mga resistor kasi nga mahaba yung video natin. So ang nakakaalam lang naman yan yung mga technician, no, kasi hindi naman kaya i-DIY yan. Sa liit ng mga resistor na yan, hindi naman nila kaya i-DIY yan, palitan. So at least alam na ng technician kung anong pinalitan natin dyan. So yun. So ito nga, binalik na natin, i-sealed na natin ulit, no, para hindi siya mapasok ng moisture, no. So yun lang, ganun lang gagawin nyo guys, no, kapag H52 error, check nyo lang regulator or resistor, kung ano nag-change value dyan, yun yung papalitan nyo. So dapat may dala-dala lang kayong parts na pamalit para sure ball kayo, no. So meron namang nabibiling parts niyan, marami ang nabibili sa Shopee na resistor. Kung gusto nyo bumili ng resistor, mayroon naman. Kahit yung regulator, mayroon din naman yan sa Shopee, kaso mamili lang kayo ng magandang klase kasi minsan pag nilagyan nyo siya ng regulator, hindi match, kaya nagkakaroon siya ng no power. Ayan, so yun, testing natin guys, okay na siya, no. So working po ito, no. So yun, okay, thank you, bye bye.